Okay, so ang i-discuss ko ngayon will be about the variable separable. So pag sinabi nating variable separable, ito actually yung unang method natin para mag-solve na ng mismong differential equation. So ibig sabihin, mag-integrate na tayo. So ayan, variable separable from the term itself, sabi niya variable separable, ibig sabihin niyan is pwede nating ma-separate yung dalawang variables na involved. Once na na-separate na natin sila, pwede na tayong diretsyo mag-integrate. So, usually, ang ginagawa is minamanipulate lang natin yung equation to separate them into uh, dalawang term na magkahiwalay na yung mga variables natin or mas madali ang gawin na lang natin is ah, separate na lang natin sila on two sides of the equation. So mas proceed na tayo dun sa example kaagad. So for example number one, so ang given equation natin is x plus 1 dy minus y dx. So for example ito, example 'to ng variable separable kasi kung ima-manipulate natin yung equation, transpose ko na lang sa kabilang side yung y dx, so magpo-positive y dx 'yan. So ang goal lang niyan natin is lahat ng variable y nasa left side and lahat ng variable x nasa right side naman. So syempre dapat nasa taas yung dy and dx natin kasi magi-integrate tayo. So, ang gagawin lang yan natin, since dy yan nandito, dapat dy lang lahat ng matira. So, ibig sabihin kailangan nating i-divide niyan both sides by x plus 1 para mag-cancel yung x plus 1 natin dito. So, okay na tayo sa left side. Pagdating sa right side naman, meron tayong y dx. So, kailangan natin matira lang is in terms of x lahat. So, divide lang din ulit natin ng y both sides of the equation. So, cancel to, magka-cancel lang din to. So, matitira niyan will be dy over y equals dx over x plus 1. So, after niyan, na-separate na natin yung variables, pwede na tayong diretsong mag-integrate. So, sa mga susunod na discussion starting from this point, make sure na i-recall nyo na lahat ng mga integration formulas na napag-aralan niyo na before kasi gagamitin na natin lahat sila. So, ayan ang gagawin niyo natin is integrate na lang natin both sides of the equation. So, integration ng dy over y is diretso lang na ln of y equals sa ln of x plus 1 and then plus c. So, kung titignan nyo, isang c lang yung ginagamit natin. Kasi for example, di ba, usually kapag nag-integrate tayo, automatic na merong plus c. So, kung nag-plus c kasi tayo dito sa left side, tapos nag-plus c din tayo dun sa right side, kapag tinranspose naman natin yun sa kabilang side, constant minus constant, constant pa din naman yung makukuha. Kaya kino-consider na lang natin na ah, isang plus c na lang yung ginagawa. So for example, ayan na, meron na tayong general equation. Pero what if pinapahanap sa problem natin, what is the particular solution? So given ito yung differential equation natin, given the condition y of 1 is equal to positive 2. So paano ulit tayo solve ng particular solution? So ang ginagawa lang natin is sinasubstitute lang natin yung value nila and then we just have to solve for the value of the arbitrary constant. Pero sa mga gantong cases, hindi pa natin sila pwedeng i-substitute kaagad. Kasi yung mga masasolve natin in terms of ln sila, ito kasing general equation natin, kung pwede pa siyang masimplify, simplify pa natin dapat. So, ang gagawin lang niya natin, gagamitan lang natin siya ng properties of exponents. So, pwede niyong gawin is transpose niyo sa left side or pwedeng exponential na natin agad. So, kung tinranspose ko kasi sa left side to, ang mangyayari, di ba, magiging tong ln of y minus ln of x plus 1 equals to c.
So using properties of logarithm, itong dalawang to, since naka-minus tayo, parehas lang naman na ln, pwede nating i-combine. Kung naka-minus yan, ibig sabihin, naka-divide tayo sa loob. So meron tayong ln of y over x plus 1 is equal to c. And then pwede na natin i-exponential both sides of the equation. Once in-exponential na natin both sides using properties, magka-cancel lang yan. So ang matitira na lang natin will be y over x plus 1 is equal to e raised to c. Pero remember that yung e natin is just a constant. Meron tayong value for e. So kung meron tayong value for e, kung i-raise natin yan to constant, constant pa din yung sagot. So this will be our general equation. Then, solve lang natin yung particular solution niya. 'Di ba kapag ganito yung pagkakasulat niya, y of 1 equals to, ah, ibig sabihin lang yan, ang y natin is equal to 2 when x is equal to 1. So, substitute lang natin. So, meron tayong 2 over 1 plus 1 is equal to c. 2 over 2, so ang c natin is just 1. Then, babalik lang natin yung value niya dun sa general equation. So, meron tayong y over x plus 1 is equal to 1, or ang final answer natin will be y is equal to x plus 1. So, ito na yung particular solution niya natin dun sa problem na to. So, proceed tayo dun sa next example. So, for our next example, ito naman, find the particular solution given the differential equation dy over dx equals negative x over y given the condition y of 4 is equal to 3. So again, y is equal to 3 niyan when x is equal to 4. So ito medyo madali lang kasi cross-multiply lang tayo. Makukuha lang natin is y dy. So cross-multiply lang is equal to negative x dx. Then pwede na tayong mag-integrate both sides of the equation. So integration nito will be y squared over 2 is equal sa negative x squared over 2 plus c. So, ganito naman, sa mga ganitong cases naman kapag madami tayong mga fractions, pagdating dun sa final answer natin, pwede nating i-simplify pa. Pwede kasi nating tanggalin yung over 2 natin by multiplying the whole equation by 2. Once na minultiply natin yan, ang mangyayari dito, magiging na lang siyang y squared is equal to negative x squared plus C pa din. So, bakit plus C? 2 multiplied by constant, C pa din naman ang magiging sagot. Then, solve na natin yung value ng C. So, ang y squared natin, ang y natin is 3. So, meron tayong 9 equal to, so yung pagkakasulat nito is negative or minus x squared. Hindi kasama sa naka-squared natin ang negative. So, ang gawin ko, transpose na lang natin sa kabilang side. So, plus x squared, which is 4 squared, which is 16. So, ang c natin yan is equal sa 25. So, our final answer niyan, gawin na lang natin siya in general form or naka-constant, equal to constant. So, meron tayong y squared plus x squared is equal to 25. So, ito na yung final answer. Next, for example number 3, so meron tayong given na dy over dx equals y squared minus 4. So, ayan. Then, meron tayong given condition na y of 1, ay y of 0 is equal to 1. So, again, y equals to 1 when x is equal to 0. So, eto. Ah, solve lang yan natin. So, variable separable pa din to. So, ibig sabihin, pwede natin ma-separate yung dalawang variable. Cross-multiply na lang natin. So, once na cross-multiply natin to, di ba, magiging dy is equal sa y squared minus 4 na naka-multiplied by dx. So, hindi kasi natin pwede na i-divide lang siya ng y squared kasi meron tayong matitira. Kung dinivide natin ng y squared, yung buo,
meron tayong matitirang 4/y² sa kabilang side. So, kailangan i-divide natin buo by y² minus 4 or parang cross-multiply lang natin. So, mangyayari dito is dy over y² minus 4 is just equal sa dx. So, then pwede na tayong mag-integrate. Dun sa right side ng equation, wala tayong problema dyan kasi ang integration natin dyan is just x. How about dito sa left side? So, kaya nga dapat i-recall nyo lahat ng mga integration techniques kasi ah hindi na yan part ng lesson natin. Kasi dapat ah sa DE or differential equation, alam nyo na yung mga differentiation and integration formulas na gagamitin natin. So, parang kumbaga kasi sa DE, parang pinagsama lang yung defcal and integral and meron lang tayong specific steps na sinusundan. So, pero more on integration and differentiation pa din tayo. So, meron tayong dito, dy over y² minus 4. Kapag ganyan, ano ba yung, kapag meron tayong rational uh, rational expression, ano ba yung una natin kino-consider na itry? Pwede nating itry if pwede ba siyang ln. So, kung ln, kung itatry natin siyang ln, if we let u as y² minus 4, ang du kasi natin is magiging 2y dy, which is hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi dy na lang yung nasa taas. So, hindi siya pwede doon. So, next step niyan, ano yung, kung hindi siya pwede ng ln, ano pa yung pwede nating itry? So, possible ba dun sa mga inverse trigo? Hindi rin. Bakit? Kasi hindi siya possible sa inverse trigo kasi pagdating sa inverse trigo, pwede yung wala tayong naka-square root dito pero dapat naka-plus tayo. Doon pa lang siya magiging arctangent. Kaso lang naka-minus tayo dito. Kaya ang solution natin dito is using partial fraction decomposition. So, bakit partial fraction? Kasi kung titignan nyo yung denominator natin is just difference of two squares. So, factorable yung denominator natin. I-separate muna natin siya. So, 'di ba, bali 1 lang yung nasa taas natin and then meron tayong y² minus 4 which is equal lang din naman sa 1 all over quantity y minus 2 multiplied by y plus 2. So, kapag ganyan, linear lang to, case 1 lang ng partial fraction. So, pwede na nating hiwalay a over y minus 2 plus b over y plus 2. So, pwede nyo naman gawin yung mahabang method, yung minomultiply natin siya buo by the whole denominator. Pero mas okay yung shortcut na lang, especially kapag linear lang naman tayo. Kasi pwede nating gawin yung shortcut, yung nakalimutan ko yung tawag, pero ganito lang yung ginagawa. For example, isa-solve natin yung value ng a. So, lagi lang naman nire-rewrite yung numerator. Ito yung numerator natin. And then, to solve for the value of a, tatanggalin lang yan natin yung y minus 2 dito sa denominator. Basta kung ano yung sinasolve natin na value, tatanggalin lang natin yung denominator niya. So, ang matitira na lang dito is y plus 2. So, tatanggalin natin yung y minus 2 and then we just have to substitute a value. So, ang sinasubstitute naman natin na value sa ganitong method is the root ng denominator na to. So, ano yung root ng denominator? So, kapag root, ang ginagawa is ine-equate lang naman natin sa 0. So, magsa-substitute lang tayo ng 2. So, substitute tayo ng 2. Ibig sabihin, sa lahat ng value ng y from this expression, sa substitute lang natin yung value ng 2. So, meron tayong 2 plus 2. So, meron na agad tayong value of A, which is 1/4. Pagdating naman sa B, so same lang din. So, rewrite lang natin yung numerator and then divide lang,
Tanggalin lang natin yung y plus 2, so matitira is y minus 2. Ang sa-substitute naman natin this time is, so equate lang natin to sa 0, so transpose lang yan. So meron tayong y equals to negative 2. So substitute, so meron tayong y over negative 2 minus 2. So ang final answer natin will be, answer for B is negative 1/4. So meron na tayong uh, value for A and B. So, diretso na. Pwede na tayong integrate nun. Kasi kung titignan nyo, y minus 2y plus 2 lang yan, diretsong ln lang. Wala naman din tayong integrating factor pa. Kasi if we let u, for example, if we let u as y minus 2, ang du lang naman kasi natin is just dy. Kaya kapag ganitong mga given tayo, laging diretso na lang. So, balik na natin sila dito sa kabilang side. So, ibig sabihin ang dy over y squared minus 4 can also be written as, so meron tayong, for letter A, 1/4 over y minus 2 minus, ito, negative kasi tayo, 1/4 over y plus 2 dy. So, equal to integration of dx. Ayan. Diretsong integration na. So, meron tayong 1/4 ln of y minus 2. So, minus 1/4 ln of y plus 2 equals to integration of dx is just x plus c. So, meron tayong given condition pa. So, again, before natin siya i-simplify or before tayo mag-substitute, make sure na i-simplify muna natin yung yung nakuha nating general solution. So, meron tayong 1/4 dyan. So, mas maganda is i-multiply na muna natin yung buo by 4 para kapag hindi pa kasi pwedeng i-combine yung dalawa na ln. Kasi nga, meron pa silang constant na naka-multiply or coefficient. So, ang pwedeng gawin kasi is using properties, itaas to para before sila i-combine. Pero before natin itaas, gawin na natin para hindi tayo magkaroon ng fourth root. I-multiply na muna natin yung buo by 4. So, kapag minultiply natin, ang matitira is ln of y minus 2 minus ln of y plus 2 equals to 4x plus c. So, pwede na natin combine tong dalawa. Matitira is ln of y minus 2 over y plus 2 equals 4x plus c. Then, exponential natin both sides of the equation. So, matitira niyan. So, lagay ka na lang dito. Matitira is y minus 2 all over y plus 2 equals e raised to 4x. So, kung titignan nyo dito, meron tayong e raised to 4x plus c. So, buong exponent natin is uh, 4x plus c. Pero, using properties of exponents, di ba? Kapag same base tayo, multiplication of same base, ang ginagawa is ina-add lang natin ang diretsong exponent. Ibig sabihin, ang e raised to 4x plus c is same lang siya dito. Ano ba ang e raised to c? E raised to constant is still constant. So, nakamultiply lang niyan tayo by a constant. So, ibig sabihin, ito na yung general equation natin. So, pero pinapakuha is the particular solution, which is substitute lang natin, is 1 and x is 0. So, y is 1, so meron tayong 1 minus 2 over 1 plus 2 is equal to e raised to 4 times 0 multiplied by c. So, ito magwa-1 na lang kasi e raised to 0 lang. So, 1 lang yun. So, ang value ng c natin is negative 1/3. Then, substitute ulit natin. So, our final answer will be y minus 2 all over y plus 2 equals negative 1/3 e raised to 4x. So, ito na yung final answer natin. Next, example number 4. So, for example number 4, ito
Madali lang din 'to. Ang given natin is y prime. So, meron tayong y prime plus 4x equals 5. So, kapag ganyan naman, ah, general solution lang yung papahanap. Meron tayong y prime plus 4x equals 5. Pero we know that y prime is also equal sa dy over dx. So, kailangan natin siyang isulat ng ganito para ma-separate natin yung dalawang variable. Hindi kasi pwede yung naka-y prime lang kasi variable separable nga eh. Goal natin is ma-separate muna yung dalawang variable. So, and then, transpose na agad natin yung 4x dun sa kabilang side. So, magiging lang tong 5 minus 4x. So, meron tayong 5 minus 4x. Then, cross multiply. So, dy is just equal sa quantity 5 minus 4x multiplied by dx. So, pwede na tayong mag-integrate both sides of the equation. So, meron tayong uh, y lang pala. Y equals to, so 5 integration of 5 dx is just 5x minus integration of 4x will be yung constant multiplied by the integration of x, which is x squared over 2 then plus c. So final answer will be y equals 5x minus 2x squared plus c. So, ito na yung final answer natin. Next, for example number 5. So, eto, madali lang din. Over dt plus e raised to 2t equals sine t. So, ayan, naka-plus tayo dyan. So, ang gagawin lang, separate lang natin yung variable. So, meron tayong e raised to 2t dito. Sin t naman yun sa kabila. So, in terms of t lang din. So, lipat na muna natin. So, magiging na tong ds over dt is equal sa sin t minus e raised to 2t. Then, cross multiply lang. So, ds is just equal sa quantity of sin t minus e raised to 2t dt. So, pwede na tayong mag-integrate both sides of the equation. So, halos diretso muna. Kasi ang kailangan is ma-recall lang muna din talaga tayo dun sa mga integration formula. So, integration of ds is just s. Integration of sin t, ano yung integration of sin t? So, huwag kayong papalito dun sa mga positive or negative kasi integration tayo dito. So, integration ng sin t is just negative cosine t. How about the integration ng negative e raised to 2t dt? So, negative. So, paano tayo nag integrate ng ganito? 'Di ba nag integrate tayo kapag, let's say, hiwalay muna natin siya, e raised to 2t dt. So, kapag ganyan, exponential lang tayo. So, ang ginagawa usually, kung gusto nyo pa yung step-by-step na solution, so, we let u yung buong exponent. So, meron tayong u is equal to 2t. So, ibig sabihin, kung de-derive natin both sides to, ang du natin is 2 dt. So, pwede siyang diretso kasi dt na lang din naman natitira natin. So, that means, ang dt natin is just du over 2. So, kapag sinubstitute natin siya dito, ang matitira lang, e raised to u. So, ang 2t natin is u. Ang dt naman natin is du over 2. So, pwede na nating ilabas yung negative 1/2. Integration of e raised to u du. So, di ba, ang integration ng e raised to u du is just e raised to u, which is e raised to 2c lang. So, kaya kapag ganyan, for example, linear pa rin naman tayo eh. 2t lang naman yan. So, for example, 5t yan, magkaka 1 over 5 lang kayo. Kung 3t yan, 1/3, kahit no need na ipakita to. Pero, syempre, kung nalilito kayo dun sa diretso lang, dinediretso na, pwede nyo namang gawin yung step by step pa. So, sulat ko na siya dito. Meron tayong 1/2 e raised to u, which is e raised to 2t plus c.
Then, multiply ko lang yung buo by 2. So, para matanggal lang yung pagkaka-fraction. So, final answer natin will be 2s equals negative 2 cosine t. Cancel to negative e raised to 2t plus c. So, this will be our final answer. Example number 6. For example number 6, so ito yung given natin. So, meron tayong sin x, cosine y, dy equals sin y cosine x dx. So, ayan. Madali lang to kasi ang goal lang naman natin is una, separate the variables and then integrate. So, meron tayong cosine y dy dito, kailangan tanggalin lang natin yung sin x. So, dun sa kabila naman, so, syempre, dinivide na natin ng buo yung by sin x. Lagi lang namang kapag nagmamanipulate, kung ano yung ginawa sa left, yun yung gagawin natin sa right side. So, ayan. Dito naman, divide lang natin ng sin y kasi meron tayong cosine x dx. So, divide lang din natin to ng sin y. So, cancel ang sin x, cancel naman ang sin y dito. Matitira dun sa left side, cosine y dy over sin y. Sa right side naman, cosine x dx over sin x, which is, ang cosine y over sin y natin is just cotangent y. So, cotangent y dy equals, sa kabila naman, meron tayong cotangent x dx. Then, pwede na tayong mag-integrate both sides. So, diretsong integration lang. So, kasi meron naman tayong direct integration for cotangent. So, ang integration ng cotangent, yung gamitin na lang natin is yung sa positive niya, which is sine. So, ln of sine y equals ln of sin x tayo niyan dito plus c. So, pwede pa natin simplify ito. So, kasi kapag, again, transpose natin sa kabila, magma-minus siya. So, pwede na natin combine minsanan. Sin y yung nasa taas, minus ln of sin x. So, ito yung nasa baba niya natin. Again, using properties of logarithm lang, equals to c. And then, exponential lang natin both sides. So, ang answer niyan natin will be sin y over sin x is equal to c. Okay na to as our final answer. Ito, diretso lang. So, meron tayong 1 plus x squared dy is equal sa 1 plus y squared dx. So, ayan. 1 plus x squared dy, 1 plus y squared dx. Divide lang natin both sides yan by itong buo. Kasi kailangan natin matanggal to. Naka-y tayo. So, meron tayong y plus x squared, 1 plus x squared. So, same lang din. Dito naman, 1 plus y squared. So, diretso lang siya. Cancel lang to, cancel lang yan. So, matitira will be dy over 1 plus y squared equals dx over 1 plus x squared. So, ayan. Diretsong integration lang. So, kapag ganitong format, ito yung sinasabi ko kanina, pwede naman magpalit yan kasi pares naman silang positive. So, y squared plus 1 or 1 plus y squared, same lang din naman. So, ibig sabihin, nasa format siya ng inverse tangent. So, ayun, diretsong arctan lang to. Meron tayong, ang A natin, 1 lang naman. So, diretso na siya. Arctan of y is just equal sa arctan of x plus c. Ayan, okay na yan as final answer. Kaya nga, make sure lang na dahil sa mga susunod na discussion, kailangan talaga ng mga integration techniques lahat. Siguro, though yung madalang lang naman mabigay yung if meron man, yung mga trigo-sub kasi medyo mahaba na yung solution ng mga yun. Pero yung mga basics like yung mga direct integration lang, yung mga partial fraction,
ah, integration by parts, make sure na alam nyo pa din sila. So, next, example number 8. Ito medyo mahaba-haba to. Hindi pala medyo mahaba talaga siya. So, example number, ay hindi pa pala to. So, x tangent, mabilisan pa lang din to. X tangent y, so dx is equal sa e raised to negative x dy. So, meron tayong x. So, titira natin dyan. Ito naman, dy, separate lang natin. So, divide natin to by tangent y. So, di-divide na natin ang tangent y para mag-cancel na to. Sa kabila naman, kailangan nating i-divide ng e raised to negative x kasi dy tayo sa kabilang side. So, cancel to. So, ang matitira natin will be x dx all over e raised to negative x equals dy over tangent y. So, kapag ganyan, pwede na tayong mag-integrate dito. Kaso lang, mas madali if palitan pa natin yung form nila. So, for example, dito sa case na to, meron tayong x dx over e raised to negative x. Naka-fraction pa tayo. So, ano yung gagawin natin kapag ganyan? Integration. So, paano natin i-integrate yung dalawa? Ang pinakamadaling way na pwede natin gawin dito is yung e raised to negative x natin, pwede na natin siyang itaas. 'Di ba? Using properties ng exponent kapag nililipat natin siya from numerator to denominator or vice versa, ang ginagawa lang naman natin is pinapalitan lang natin yung sign nung exponent. So, kung itataas natin yan, magiging lang yung x e raised to positive x dx, while yung sa kabila naman, meron tayong dy over tangent y. So, dy over tangent y or 1 over tangent y, ano ba yung 1 over tangent y? Pwede natin siyang isulat as cotangent y na lang para diretsong integration lang. So, dun sa left side, walang problema. Or I mean sa right side kasi meron tayong ln of sin y. How about yung sa kabila? Sa kabila, meron tayong x e raised to x dx. Ibig sabihin, kailangan na natin mag-integration by parts. So, pag integration by parts, diba, ang pinakasinusundan lang natin is yung Leate. Ito yung sinusundan natin sa pagpili kung ano yung gagamitin natin as u, ano yung gagamitin natin as dv. So, ito for logarithmic functions, inverse, algebraic, trigonometric, and exponential. So, sa case na to, ang meron tayo is algebraic and exponential. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin u is yung nauna dito, which is yung a, which is yung x. So, ibig sabihin, yung natitira niyan is our dv. So, meron tayong e raised to x dx. So, ayan. Ah, kailangan lang natin kumpletuhin yung parts dun sa formula kasi natin for by parts or yung IBP natin, 'di ba? IBP is UV minus integration of V du. So, solve natin ang du. So, derive natin both sides. dx lang yan. Ito naman, kailangan integrate niya natin to solve for V. So, e raised to x dx, edi e raised to x lang naman yan. So, ayan, solve na natin. Hiwalay ko na muna, yun sa kabila na muna. So, integration ng x e raised to x dx is just equal sa uv. Meron tayong x e raised to x v minus integration of v which is e raised to x du which is dx. So, ayan, diretso na siya. X e raised to x minus e raised to x. Ito yung nasa left side natin. So, rewrite na natin yung buo. For our answer niyan, yung x e raised to integration of x e raised to x dx is just x e raised to x minus integration of na-integrate na pala natin. Minus e raised to x equals ln of sin y plus c. So, ito okay na to as final answer kasi kahit hindi na din naman natin masisimplify pa kasi kung in-exponential natin, mas
mas magiging complicated yung nasa left side kahit natatanggalin natin yung pagka-ln nung sa right side. So kaya okay na to as our final answer. So next, for problem number 9, ito pala yung medyo mahaba. Mahabang mahaba. So meron tayong e raised to y sin x dx equals e raised to x cosine y dy. So, ayan. Una, separate muna natin yung variables. Meron tayong e raised to y dyan. So, tanggalin natin kasi puro x yung nasa left. So, divide ng e raised to y. Yung sa right naman, kailangan nating i-divide ng e raised to x. So, cancel lang to, cancel lang yan. And then, pwede na nating itaas ulit. So, properties of exponent lang. So, magiging lang tong e raised to negative x sin x dx is equal sa e raised to negative y cosine y dy. So, medyo mahaba to kasi yung sa left side, kailangan nating mag-by parts, pati dun sa right side, magba-by parts tayo. And ito pa naman ata yung by parts na umuulit. So, hiwalay na muna natin sila. So, unahin na natin yung sa left side. So, yung sa left side ng equation natin is e raised to negative x sin x dx. So, that means ang u natin using Liate is yung trigonometric, which is sin x. And then, ang dv natin is yung natira, which is e raised to negative x dx. So, ang du niya natin, derive lang natin. Sin x, derivative ng sin x is cosine x dx. While ang integration naman nito, so, integrate natin both sides. So, meron tayong negative x dyan. So, negative x. So, magkaka-negative lang yan tayo dito. Negative 1 over 1. Or 1 over negative 1. Kasi nga, diretsong x lang naman siya. So, magkaka-negative, e raised to negative x lang tayo dito niyan. So, rewrite na natin siya dito. Meron tayong uv. So, u, which is sin x. So, negative e raised to negative x sin x minus integration ng VDU. Ang VDU natin, so meron tayong negative e raised to negative x cosine x dx. So, magpa-positive lang yan. So, uulit tayo. Magkakaroon ulit tayo ng by parts dito. This time naman, ang u natin is cosine x. So, ang du natin is negative sin x dx. While ang dv, so same pa din, is e raised to negative x dx. So, integrate natin both sides. Ang v natin is negative e raised to negative x. So, substitute niya natin siya dito. So, meron tayong e raised to negative x sin x dx. Then, negative e raised to negative x sin x. So, plus, meron tayong plus uv minus v du ulit. So, uv, so plus naman to, so wag na nating i-bracket. uv, so meron tayong negative e raised to negative x cosine x. So, naka-minus lang to. Burahin ko na yung plus natin. So, kasi diretsong sign lang din naman. Ayan. Minus v du. So, v, which is negative e raised to negative x times negative sin x dx. So, ang mangyayari niyan is magpa-positive to. So, minus pa rin yung operation natin dito. Pero, ito yung, sabi ko nga kanina, ito yung cases na ng integration by parts na umuulit. So, ano yung ginagawa natin kapag ganun? Once na umulit na siya, 'di ba? Ito yung kinukuhanan natin ng integration. Kung titignan nyo, same na dito, same na siya dito. Doon sa
next step natin. So instead na uulit tayo ng integration by parts, ang gagawin natin is tatranspose na lang natin siya sa kabilang side ng equation. So kapag transpose kasi natin yan, ang mangyayari magiging lang siyang e raised to negative x sine x dx plus integration ng e raised to negative x sine x dx equals e raised to negative x sine x minus e raised to negative uh, x cosine x. So, ayan. Ito considered lang to as uh, same term. So, kung same term lang yan, pwede natin gawing 2 na lang. Pag-add lang natin, e raised to negative x sine x dx equals, so rewrite lang natin to, e raised to negative x sine x minus. So, next. Ah, ito niyan, kailangan natin matanggal 'to kasi hindi naman 'yan yung in-integrate natin. Hindi naman naka times 2 yung kailangan natin. So, ang gagawin niya natin is di-divide lang natin both sides by 2. Ibig sabihin, ang integration ng e raised to negative x sine x dx is just negative 1/2 e raised to negative x sine x minus 1/2 e raised to negative x cosine x. So, ito yung answer natin yan for the left side of the equation. So, next, before natin siya isulat, solve na muna natin yan yung sa right side. Yung sa right side naman natin, ito, e raised to negative y cosine y dy, same step lang naman. So, medyo mahaba lang, pero same step lang. E raised to negative y cosine y dy. So, this time, cosine y dapat yung uulit natin. So, ayan. So, again, ang u natin yan will be cosine y. So, ang du natin is negative sine y dy. So, ang dv, so same pa din, e raised to negative y. Ang v natin is negative e raised to negative y. So, rewrite na uv, so u, so meron tayong negative e raised to negative y cosine y, uv, minus integration of v du. Ang v natin is negative e raised to negative y, negative sine y dy. So, magpa-positive lang yan. So, integration ng e raised to negative y sine y dy. So, uulit tayo dito. So, ang u naman natin this time will be sine y. So, ang du natin will be cosine y dy. And then, ang dv, so same pa rin ang dv, e raised to negative y pa din. Ang v natin will be negative e raised to negative y. Then substitute natin yung value. So, rewrite ko lang to, e raised to negative y cosine y dy equals uh, negative e raised to negative y cosine y. So, naka-minus tayo dito. So, make sure na i-distribute natin yung negative sign. So, meron tayong negative e raised to negative y sine y uv minus v du. Ang v natin is negative e raised to negative y cosine y dy. So, magpa-positive tayo dito. So, pero magpa-positive to, magne-negative ulit. So, rewrite ko lang muna. So, e raised to negative y cosine y dy is just equal sa negative e raised to negative y cosine y plus e raised to negative y sine y minus integration of e raised to negative y cosine y dy. So, once na nilipat natin sa kabila, so magpa-plus lang yan. So, meron ulit tayong 2. Then, divide na natin both sides by 2. So, para diretso na. So, ang magiging sagot natin is e raised to negative y cosine y dy is just equal sa negative 1/2 e raised to negative y cosine y plus 1/2 e raised to negative y sine y. Ayan.
And then, pwede na natin samahin yung sagot natin. So, yung sa left side, so ito yung answer natin sa left side, itong negative 1/2. So, negative, negative 1/2 pala. So, meron tayong negative 1/2, e raised to negative x sine x minus 1/2 e raised to negative x cosine x equals negative 1/2 e raised to negative y cosine y plus 1/2 e raised to negative y sine y plus c. So, to simplify our answer, so multiply natin yung buo by 2 para matanggal yung pagkaka-fraction nila. So, meron tayong negative uh, e raised to negative x sine x minus e raised to negative x cosine x equals negative e raised to negative y cosine y plus e raised to y sine y plus c. So, pwede natin i-factor out yung negative e raised to negative x. So, for example, factor out ko to. Negative e raised to negative x kasi parehas silang meron. So, magiging lang tong sine x, positive sine x plus cosine x. Positive na kasi factor out natin yung naka-negative. So, ito, factor out din natin yung negative e raised to negative y. So, matitira niyan dito will be cosine y. So, positive yan, so magne-negative siya dito. Sin y plus c. So, ayan na yung final answer natin. So, ayan, okay na siguro tong 9 examples natin for variable separable. Kasi ito naman actually yung pinakamadaling way. Kasi yung sa mga susunod, meron pa tayong gagawin before tayo mag-integrate ng diretso. Especially yung sa next, which is yung homogeneous equations. Ang ginagawa naman doon, minamanipulate pa lang muna para maging siyang variable separable. Pero again, kailangan i-recall nyo muna ng maayos yung lahat ng mga integration formulas or integration techniques na napag-aralan nyo sa integral. So, ayan, okay na muna to for variable separable. Thank you.